Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 4. Pagsisimula ng bayad na serbisyo, 4. Lumabas ang tawanan. Kailangan kong linisin ang aking mga mata at tumingin muli upang makita kung ito ay isang kasinungalingan. Ang file extension ay 30. Kaya't ang taong ito, ang regalo niya, ay isang kopya ng kanyang nobela. Nakakuha ka ng isang natatanging katangian. Naka-activate na ang eksklusibong puwang ng kasanayan. Narinig ko ang isang mensahe sa aking tainga matapos patakbuhin ang file. Hindi nakakagulat kung ang mundo ay nagbago sa mga paraan ng pag-survive. Lahat ng nakaligtas sa ang ways of survival ay may mga natatanging katangian at kasanayan. Tahimik kong sinabi sa aking isipan ang attribute window. Kailangan kong malaman ang katangian na natanggap ko. Hindi mo may aktibo ang attribute window. Ano? Muli kong sinubukan na tawagin ang attribute window, ngunit pareho pa rin ang resulta. Nakakatawa ito. May ganito bang nangyari? Kung hindi ko magagamit ang attributes window, hindi ko malalaman kung anong mga katangian o kasanayan ang mayroon ako. Ang pagkilala sa sarili at sa kaaway ay nangangahulugang pagiging di matitinad. Ngunit ito ay isang sitwasyon kung saan hindi ko man lang alam ang aking sarili, lalo na ang kaaway. Matapos magmasid sa kawalan ng ilang sandali, sumuko ako at nagpasya ng basahin ang tekstong ibinigay sa akin ng may akda. Ang iyong bilis sa pagbabasa ay tumaas dahil sa epekto ng eksklusibong katangian. Hindi ko alam kung ano ang itatawag dito, pero hindi umabot ng 1 minuto ang pagbasa ko sa unang akto ng Ways of Survival dahil sa epekto ng katangian. Nakita ko na ito. Ang lugar kung saan huminto ang aking daliri ay ang simula ng kwento, kung saan ang pangunahing tauhan ay gumagawa ng ilang aksyon sa tren. Eksena. Nakita niya ang mga tao na nagtipon-tipon sa likod na pinto ng kargamento 3,707. Malamig ang gulong ng mahigpit na hawak na pangsiga. Sa buhay na ito, hindi siya maaaring magkamali. Gagamitin niya ang anumang paraan para sa kanyang layunin. Ang ekspresyon ng takot sa mga mukha ng tao. Wala siyang naramdamang pagkakasala. Lahat ay panandalian. Tumingin siya sa mga tao ng walang awa. Pagkalipas ng ilang sandali, kumilos ang kanyang mga daliri at umusbong ang apoy. Doon nagsimula ang lahat. Isang panginginig ang dumaan sa aking gulugod at kinailangan kong basahin ang talata ng paulit-ulit. Ang dahilan ng aking hindi komportable ay agad na nahayag. 3,707. Aking sinuri ang numero ng karwahe na sinasakyan ko. Pasensya na, ngunit wala akong sapat na konteksto upang maisalin ang iyong mensahe. Maaari mo bang ibigay ang higit pang impormasyon o detalye? Ang karwahe na sinasakyan ko ngayon ay nasa likod ng karwahe na sinasakyan ng pangunahing tauhan. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Sandali lang. Ilan ang mga tao na orihinal na nakaligtas sa karitong ito? Tumingin siya sa malabong bintana patungo sa karwahe ng 3,807. Sobrang huli na. Hindi na may iwasan. Sa anumang kaso, 2 lamang ang nakaligtas. Sa karitong iyon, 2 lamang ang nakaligtas. Ibig sabihin nito, lahat ay namatay maliban sa 2 tao. At alam ko na kung sino ang 2 taong iyon. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin ng walang kibo kay Yosanga. Marahil ang babaeng ito ay mamamatay. Ako rin. Doc Jassy, hindi ba't dapat na nating itigil ito? May nagsisimula sa lugar kung saan itinuturo ni Yosanga. Ito ay umuungal. Isang batang lalaki ang nakaluhod sa harap ng matatanda. Babae. Peste, masama ang aking pakiramdam at itong matandang babae ay patuloy na nagrereklamo at umuungol. Hindi ka ba titigil? Ang binata ay isang estudyanteng lalaki na nakasandal sa pasukan. Siya ay payat at may kulay puting buhok. Nakasulat ang kanyang pangalan sa badge na nakakabit sa kanyang uniforme. Kim Nam-won. Ito ay isang pangalan na kilala ko. Si Lee Hyun-sung at Kim Nam-won lamang ang nakaligtas sa karwaheng iyon. Wala itong halaga. Sila lamang ang kailangan ko. Hindi ko ba sinabi sa iyo na tumahimik ka? Ang naguguluhang si Kim Nam-won ay hinawakan ang kwelyo ng lola. Ang walang lakas na mga binti ng lola ay nag-atubili. Gumagalaw ang palad ni Kim Nam-won. Sa hangin. Palo. Palo. Sa mga normal na panahon, mayroong taong tatakbo upang pigilan ito. Ngunit ngayon walang kumikilos. Hindi nagtagal at ang mga sampal ay naging mga suntok. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Narinig ko ang tunog ng matigas na kamao na tumama sa laman. Ilang mga lalaki sa paligid ni Kim Nam-won ang nag-atubiling kumilos ngunit wala sa kanila ang nagnanais na sumulong. Nakakagulat, ang unang taong kumilos ay si Han Yungo. Batang ako, ginagamitan ng ganitong paraan ang isang nakatatanda.
Gayunpaman, ang natanggap niya sa sagot ay isang tinig na may halong paghamak. Ginoo, gusto mo bang mamatay? Ano? Hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon. Ano bang kalokohan ang sinasabi ng batang ito? Si Kim Nam-won ay tumawa lamang sa mga pagmumura ni Han Myung-oh. Itinuro niya ang kisam ng tren sa subway gamit ang kanyang daliri. Hindi mo ba nakikita yon? Sa kisem, may isang holographic na screen na naglalaro. Saluhin mo ako. Aak. Day. Mamatay ka. Hindi lang ito mga bago ng tren o ang Daepong High School. Ito ay isang live na video ng mga tao na namamatay sa buong bansa. Nagpatuloy si Kim Nam-won. Nagsasalita. Hindi mo pa rin naiintindihan? Hindi darating ang hukbo para iligtas tayo. At may isang tao na dapat mamatay. Ano ang sinasabi mo? Kailangan nating pumili ng isang tao na mamamatay. Hindi nakasagot si Han Myung-oh. Ang mga buhok sa kanyang nakalantad na pulso ay nakatayo. Siyempre, alam ko kung ano ang iniisip mo. Kailangan mong patayin ang iyong mga kababayan para mabuhay. Ito ay isang bagay na tanging mga anak ng mga asong babae lamang ang gagawa. But, alam mo, ito ay isang puwersa na lampas sa ating kontrol. Lampas sa ating kontrol. Mamamatay tayo kung hindi tayo papatay. Sino ang magtuturo sa atin ng daliri? Mamamatay ka ba sa? Magwawakas dahil sa iyong mga prinsipyo. Iyan. Mag-isip ng mabuti. Ang mundong kilala mo hanggang ngayon ay katatapos lang. Nanginginig ang mga balikat ni Han Myung-oh. Hindi lang si Han Myung-oh. May mga bitak na lumilitaw sa mga mata ng mga tao. Ito ay isang eksena kung saan ang malabo. Ang moralidad ay bumabagsak. Ipinagsiksik ni Kim Nam-won ang isang panggap sa bitak na yon. Ang bagong mundo ay nangangailangan ng mga bagong batas. Kim Nam-won. Isang batang lalaki na pinakamabilis na nakapag-angkop sa mundo ng mga paraan ng kaligtasan. Uminom si Kim Nam-won at muling sinuntok ang lola. Sa pagkakataong ito, walang humadlang sa kanya. Si Han Myung-oh, ang ibang mga lalaki. Kahit si Lee Hyun-sung. Ang mga kamao ng sundalo ay nanginginig habang nakatingin siya sa hangin na may nawawalang ekspresyon. Marahil siya rin ay nakagawa ng desisyon. Hay! Mahirap pumatay. Magmamasid ka na lang ba? Gusto mo bang mahuli? Nanginig ang mga tao sa mga salita ni Kim Nam-won. Ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay kasing dali basahin ng mga pangungusap sa isang murang nobela. Kung walang pagpatay sa loob ng 5 minuto, lahat sa karitong ito ay mamamatay. Nagbabago ang mga mata ng mga tao. Kung hindi mamamatay ang lola, mamamatay kami sa loob ng 5 minuto. Ang pinakaprimitibong mga mata na maaring magkaroon ng isang nilalang. Tama ang tarantadong ito. Kung hindi natin ito gagawin, lahat ay mamamatay. Ang unang lalaki ay nagmadaling lumapit kay Kim Nam-won. Sinipa niya ang matandang babae na bumagsak at nakabaluktot. Nakalimutan mo na ba? May isang tao na dapat mamatay. Kaya't makakapamuhay tayo. Putang ina, hindi ko alam. Ang pangalawa at pangatlo. Ang mga tao na nakatayo sa malayo mula sa lola. Ang mga duwag na lalaki na nagtatagal. Ang estudyanteng nasa unibersidad na nagfi-film nito gamit ang kanilang telepono. Ang ina ng bata at si Han Myung-oh. Lahat sila ay nagbitay sa lola na naglalayo ng kanyang kamatayan. Mamatay ka. Mamatay ka na agad. Para silang mga gwardiya na nagtutulungan para sa parusang kamatayan. Parang ang mga gwardiya na sabay-sabay na humihila ng lebel para hindi malaman kung sino ang pumatay. Ang bilanggo, ang mga taong ito ay tahimik na sinipa at sinuntok ang lola. At pinapanood ko ang lahat ng ito. Nakatayo ako parang isang tao na nanonood sa mga nangyayari sa ibang mundo. Ang lola na hindi ko alam ang pangalan ay isang tao na hindi nakatakdang mabuhay. Sa orihinal na senaryo, namatay ang lola. Kaya, ito. Hindi kasalanan na obserbahan ang kamatayang iyon. Sa sandaling iyon, tumayo si Yosanga. Patay ka na. Agad kong hinawakan siya. Sinabi ko sa iyo na huwag kang gumalaw. Ang braso na hawak ko ay nanginginig. Si Yosanga ay gumawa ng mahigpit na kamao sa kanyang pagsisikap na itago ang kanyang panginginig. Alam ko. Mamamatay si Yosanga kung aalis ka na ngayon. Ang mga mata ni Yosanga ay nanginginig sa takot. Kahit na ganon, na-realize ko ito. Sa kabila ng pagbabago ng genre ng kwento, may ilang tao pa rin kumikislap ng maliwanag. Yosanga umupo ka. Gayunpaman, ang taong makakapagbago sa kwentong ito ay hindi si Yosanga. Si Yosanga ay hindi ang pangunahing tauhan ng mundong ito. Ngunit gawin mo ang sinasabi ko kahit isang beses lang. Hindi na ako makikialam pagkatapos noon.
Matapos kong pwersahin si Yosanga na umupo muli, huminga ako ng malalim at lumingon. Inunat ko ang aking likod at nanginginig habang humihinga. Labas. Dahan-dahan kong pinakawalan ang aking mga bukong-bukong at pulso. Sa katunayan, medyo maaga pa upang lumantad. Hindi ito ang orihinal kong plano. Doc Jesse. Hindi ko sinagot ang kanyang tawag habang tinitingnan ko ang mga tao. Ang mga tao na nagtatangkang salakayin ng lola. Hindi ako nanahimik dahil natatakot ako kay Kim Nam-won at sa mga tao, ni hindi ako pumayag sa kanilang kawalang katauhan. Naghihintay lang ako. Ito ay para sa sandaling kailangan kong lumipat. Kaya't, Kwaang. Ngayon na. Aray. Ano? Isang pagsabog ang pumuno sa aking mga tainga at ang tren ay nanginginig. Umiyak ang mga tao. Usok ang umakyat mula sa kanang harapang sulok ng karitong ito. Nagsimula na. Siya ay lumipat. Sinipa ko mula sa lupa ng buong lakas gamit ang aking kanang paa. Dumaan ako sa mga tao na sumisigaw at nakaupo patungo sa Lola. Ano? Iyok. Si Kim Nam-won ay bumangga sa akin at nahulog sa lupa na sumisigaw. Sa unang tingin, parang iniligtas ko ang lola, pero hindi iyon ang aking pinapangarap. Nasaan ito? Tumingin ako sa paligid ng mabilis. May isang tao na nahulog patungo sa lola dahil sa pagsabog. Isang bata ang umiiyak sa gitna ng impyerno na ito. Ang batang humahawak. Ang lambat para sa pangangalap ng insekto dati. Sandali lang po. Kinuha ko ang lambat mula sa bata. Nang ilagay ko ang aking kamay sa lambat, ang tiyati ng isang tipaklong ay umabot sa aking mga daliri. Kumuha ako ng isa at inilagay ito sa mga kamay ng bata. Kaya't ako humarap sa mga tao. Lahat huminto. Hindi ka makakapagpatuloy kung papatayin mo ang lola. Ang boses ko ay nakakagulat na malinaw dahil sa pansamantalang katahimikan pagkatapos ng pagsabog. Isa-isa, nagsimula nang tumingin sa akin ang mga tao. Sabihin nating pinatay mo ang lola. Ano ang susunod? Maganda ang kanilang mga nagulat na mukha. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng kaunti pa. Ang pagkamatay ng lola ay kikilalanin bilang tinatawag ng Dokaibi na unang pagpatay at magkakaroon ng kaunting panahon. Ano ang susunod? Ay. Kung totoo ang sinasabi ng Dokaibi, kailangan niyong pumatay ng isang bagay bawat isa. Sino ang susunod mong papatayin pagkatapos ng lola? Papatayin mo ba ang susunod na tao? Sayo? Ang mga tao na nag-isip tungkol sa isang bagay ay umatras mula sa isa't isa. Nasa kanilang mga mata ang takot. Sa katunayan, alam ng lahat. Ang lola. Ito ay simula pa lamang. Napansin ni Kim Nam-won ang magulong atmosfera. Haha, anong pinagdaraanan nyo? Bakit kayo nag-aalala? Saka siya na ang patayin? Mga duwag. Huwag mag-alala tungkol sa iyong turno ng maaga. Pantay ang pagkakataon. Inaasahan kong may sasabihin si Kim Nam-won na ganito. Pinutol ko siya sa pamamagitan ng isang bahagyang pag-alog ng aking kamay. Walang pangangailangan na magsugal ng ganyan. May paraan para makaligtas ka kahit na hindi ka maging mamamatay tao. Ano? Ano ito? Ang mga tao ay labis na nabagabag. Naging baluktot ang ekspresyon ni Kim Nam-won. Nakalimutan mo na ba? Ang malinaw na kondisyon ng senaryo ay hindi pumatay ng tao. Karamihan sa mga tao ay nananatiling naguguluhan, ngunit may ilang tao ang nakapansin ng isang bagay. Pumatay ng isa o higit pang mga buhay na nilalang. Tama iyon. Mula sa simula, ang salitang tao ay hindi kailanman tinukoy sa nilalaman ng senaryo. Pumatay ng isa o higit pang mga buhay na nilalang. Sa ibang salita, anumang buhay ay posible. Isang matalino at mabilis mag-isip na tao ang sumigaw sa net ng koleksyon sa aking kamay. Insekto. Mga insekto. Ang mga tipaklong ay tumatalon sa lambat ng koleksyon. Ang mga mata ng tao ay nagniningning. Tumango ako. Tamang-tama ang mga insekto. Isinuksok ko ang aking kamay sa lambat at kinuha ang isang tipaklong. Ito ay isang mataba na nakita ko kanina. Bibigay mo yan sa akin. Mabilis? Isa lang. Kailangan ko lang ng isa. Dahan-dahan akong umatras habang tinitingnan ang mga papalapit na tao. Nakaharap na ako sa sumasabog na kabaliwan na nagtangkang pumatay sa lola. Yet, isang ngiti ang lumitaw. Bakit? Kahit sa nakabibighaning tensyon na ito, bakit ang puso ko ay pumapintig ng may ligaya? Gusto mo ba ito? Inilabas ko ang lambat na parang isang tagapagsanay na nagpapasigla ng isang hayop. Maraming di mapagpasensyang tao ang tumalon patungo sa akin. Kung ganon, hulihin mo sila. Piniga ko ang tipaklong sa aking kamay. Nakamit mo ang unang pagpatay na tagumpay.
100 barya ang nakuha bilang karagdagang kabayaran. Kasabay nito, itinapon ko ang lambat sa aking kabilang kamay ng buong lakas. Nasa kabilang bahagi ng lugar kung saan ang lola at ang mga tao ay nagtipon. Ang luko-luko nito. Ang mga insekto ay pinakawalan at tumalon ng buong lakas para sa kanilang kalayaan.